Ako titingin. Sino magtatanong? Ayan. O yun na ang unang tanong, bro. Ako nga din. Tungkol sa... Direct tungkol saan ni Isolate? Isolated. Yun, yung Isolated is the story of Rose na isang like the usual nurse dito sa Pilipinas, naghahanap ng mas malaking income sa buhay. Kasi alam niyo naman dito ang baba ng income ng mga nurses di ba? So, yun nga, ang baba ng income nila pero wala naman siyang perang pang-asikaso ng papeles to go abroad. So, nakahanap siya sa online ng ad na naghahanap ng parang caregiver or nurse para sa isang matanda. Then, tag dito, nung pinuntahan niya yung lugar, nagulat siya kasi ang layo pala ng lugar. Then, ang layo, and then pagdating niya dun sa town, dinala pa siya sa mas isolated na lugar. So, dun sa lugar na yon, nagulat siya kasi it's an old resort na tag dito, ang nakatira lang yung matanda. Kasi parang naluging resort ng matanda. Yung matanda isa parang ano siya PhilAm na tag dito ex-Navy, US Navy. Sino to? This is Joel Torre. Tapos yun, so kung nakita niya, medyo parang demented na si mahina na gano'n. So, inumpisahan niyang alagaan. Tapos yun na, nung inumpisahan niyang alagaan, that's where she started to feel na may kakaiba dun sa resort na hindi rin alam nung matanda. Diba? Tapos yun, pag kinuwento ko pa, marireveal lahat Oh, sorry. Pero yun, so doon, naging weird yung experience niya doon hanggang sa, yun, mapupunta tayo sa exciting na ending. So, bali, ano siya? Thriller? Horror? Thriller, horror. Mostly horror siya. Sa horror movie. Pang ilan yun na ni Joel to? Ito, paano lumalabas? Pangatlo. After Lolo and the Kid, may ginawa kami sa Bigan for GMA na yung Sama ng Mga Makasalanan. Yun. Then, ito. Aside from Joel, sino pa yung mga nakakasama? Aside from Tito Joel, actually exciting yung cast kasi si Yasi Pressman. At first, si Yasi Pressman yung unang sinabi sa akin. Sabi ko, wow, okay. Kasi, tagdil nakikita ko si Yasi. Parang diba, ang appealing niya. Coming from probinsyano, and coming from yung Black Rider, tsaka sa social media niya. Parang exciting niyang paglaruan as an actress. Ayun. Tapos, si Wilbert Ross, si Miss Yayo Aguila, si Gwen Garcia, and yun, basically yun yung parang main na cast. So, exciting naman siya. Direct paano nabuo yung concept at saka pag natapos po yung filming, ano yung plans kung saan papalabas? Yung concept na buo, actually matagal ko ng concept to Parang I wanted to do a movie na tawag dito, na halos dalawa lang yung character. So tapos sabi ko, I want to do a horror movie. Kasi after ML, hindi na ako nakapag-horror ulit actually. I did Barbara, pero sinalo ko lang yung Barbara Sabi ko, gusto kong from scratch na, yun, manakot ulit. So yun. Sabi ko, parang ang ganda nung, yung ganun, parang The Shining, di ba? Yung nasa isang lugar ka na kayo lang, tapos you don't know what's happening. So yun, sabi ko, yun. Tapos nagulat na lang ako. Yung, bago mag-end yung year, or yun, bago mag-end yung year, tinawagan ako ni Boss Bal, de Rosario na, yun, direct, gawin natin, ihabol natin to. At first nagulat pa ako, teka, paano ko hahabulin to? Kasi, may gagawin pa akong may gagawin akong movie. Sabi ko, ano to? So, dikit. Nakakatakot kasi wala ka pang script wala ka pang concept. Tapos, kaya nakakatuwa naman, nung sinulat namin yung concept, ang ganda nung reaction ng Diva. At saka yung reaction ni Yasi. Natuwa sila dun sa script. Actually, natuwa rin kami nung ginagawa namin. Parang, we didn't expect na it's gonna be that exciting and thrilling. So, parang, okay. At first nakakatakot pero nagawa namin yung script. Actually, nauna pa nga yung paghanap ko ng location kaysa doon sa script Saan ang location niyo din? It's a resort dyan sa Antipolo na nakakatakot. Accidentally pa nga Kasi pagpunta namin doon, parang okay, maganda yung bahay. Then we found out na hindi pala available kasi mabenta yung bahay na dapat. It's supposed to be a house Yung one single house lang na malaki na mansion.
Tapos sabi na, we have another resort. Pumasok ka pa. So, talaga? So, pumasok ka. Pagpasok ko, Yun na. itong perfect location. So, accident. Tapos yun nga, wala pa kami script. Pero we need the location kasi isolated di ba? Tapos yun, so nakakatuwa. Kasi parang, ay, ang ganda rito. So, yun. Yung isa pang question direct, may plan ka ba dalhin ulit sa ibang bansa bago ipalabas dito? Yung mga ganun ba? Siguro sa mga horror fest, kung gusto ng tag dito ng Viva, pwede siyang dali sa mga horror fest. Yun. Tapos, streaming. Kasi yung benta sa streaming what I experience sa streaming, ang exciting kasi yung buong mundo yung diba? Last year I had, I think, 2 films na two films sa streaming worldwide. Kasi ang ganda kasi ibang ang weird, may mga taga-India, sa ibang bansa na nagme-message sa iyo online na I love your movie. So nakakagulat, so nakakatawa na parang hindi mo na kailangan pumunta ng Hollywood. You have to do something international. Kanina nabanggit mo direct na excite ka nung sa kwento, di ba? Ganun ba rin yung naramdaman mo nung ginagawa mo yung Lolo and Nikki? Actually yun yan, parang makakatuwa. Kasi it's a dream come true sa akin Actually all the movies that we make, concept ko Actually it starts from me pitching to this companies. Tapos pag nagustuhan nila, thank you. Like yung sa EBS. Yung sa EBS hindi, inano lang ako. Pero na-excite ako kasi it came from Abu. Tapos ito nga, yung Viva, nagulatan lang ako, parang, we like this concept. And then we had, yun nga sa Netflix. Actually, may dalawa ako sa Netflix. Hindi pa nalalabas. Kailangan ko pang masulat. May like the concept, parang, kailangan ko pang isulat Kaya sabi ko, after nito, magsusulat muna ako. Kasi yung Lolo and the Kid, surprise talaga Walang, bigla na lang. Oh, actually, nakakatawa nga Kasi ang liit ng promo nun. Wala. Ang liit ng promo, wala nga premiere Anong learning mo doon sa biglang success? Nung Lolo. Actually, yung ginagawa pa lang namin, sabi namin, and even Netflix alam na nila Sabi nila to. Kasi bago pa dumating, excited na sila Tapos sabi namin, tingin ko malakas to. Kasi ginagawa pa lang namin. Lalo na na-edit, sabi namin, world cinema to. Yung through the years idea mo talagang gamitin. Opo. Ano yun? Kasi ano pa yung 96.3 ba yun? Basta may old station na tuwing Sabado ba yun? O basta puro gano'n yung pinapatugtog. Sabi ko, tapos nung sinabi ko sa wife ko, ano kaya yung theme song nung na kinakanta nila sa video? Tapos sabi ko, ang ganda nung Through the Years kasi classic. Tapos mabibigyan mo ng ibang meaning. Kasi di ba yung meaning nung so may yung Through the Years na doon siya pinapanood yung bata. So ang ganda, sabi ko ang ganda nito mag-resonate. So yun. Actually, we got JK because of inquiring for that song. We were inquiring for the song and then nagulat kami na talent pala nila si JK and they suggested, baka pwede si JK. So accidental yung casting ni JK. So sabi ko, hindi ko pa naman nakatrabaho si JK. So yun, so nagtanong-tanong ako. Tsaka mahal ang Mahal yung song. So ang daming pinagdaanan ng song na yun bago nag-ahamit. Pero ang ganda nung pagkakaano niya. Rendition ni ganda. Ang ganda ng rendition ni JK. Sana ma-repeat dito kasi yun, exciting Actually, meron kami. Sabihin ko ba, gigil ako dun sa concept yun. Ang ganda nun Pati sila Boss Vic, ang gandahan dun. May nag-contribute pa Sabihin mo direct, hindi namin sasabihin. Hindi namin susulat, off the record. Kasi meron kaming concept for Actually, yung weird may concept kami for Sana. Tapos yun yung in-approve ng Netflix. Pero parang ayaw gawin ni Sana. Sayang, ang ganda nila. Title pa, refrain. Ang ganda. Ano niya? So anong concept? Father and daughter story. Sabi ko, Drama. drama comedy Baka na. siya kasi, dahil takot siya baka maano yung personal life niya. Baka Actually, yung, nung pinitune, tribute dapat sa dati niya Pero sana magawa ng video yan with Sarah. O magawa namin with Sarah. kaso takot nga sa mga ganyan. Sayang, pero ang ganda nun Ako actually, ko yun nung pinapractice ko yung pitch bago ako pumunta ng Viva.
pinitch ko doon sa sa assistant ko. Naiyak yung assistant ko eh. Wala Wala umiiyak. pitching. Wala Sa kang, pitching pa lang Wala ito. kang mother and wala kang second choice. Julia Barreto. Dapat singer. Pero hinahanap, I mean, susulat ko, tapos hahanapan namin. Kasi kailangan na, ang ganda ng story. Tapos si ano, yun lang. Pero si Sarah Parang yun. tailor-made talaga sa kanya. Hmm. Tailor-made para sa kanya. Oo. Sana nga gawin mo. Sabihin nyo nga, gawin mo to Sarah, ang ganda nito. Ay, just, Sulat namin direct para ma-pressure siya. pwede. Naka-post na. Ganda na ano. Itong Isolated, kailan po ang start ng shooting? We'll start shooting on February 16. Next week na. Next week na. Oh, Next next week. Sunday. Sunday, yun. So, exciting. Kaya ito na, kasi ito na yung cast. Nakakatawa. Pero Exciting. okay naman yung schedule nila direct. Hindi magkakaproblema na Actually, inano talaga namin, inabol namin yung schedule ni Yasi, si Tito Joel. Yun. Parang exciting nga. Pelikula, tas Tito Joel. Nagkasama na sila sa TV, sa Batang Quiapo. They had good rapport. Pero iba kasi pag pelikula yung ginagawa mo, di ba? So, yun. So, exciting. napanood ba yung Oro Plata mga dati? Anong pakiramdam na dati pinapanood mo lang si Joel tapos ngayon lagi mo nang nakakatrabaho? Nakakatuwa kasi 'di ba you find as a director it's a pleasure working with great actors. It doesn't mean na senior minsan young. Yeah, we had the Kim Molina, the Gerald Napolins, and the Joshua Garcia, si JK, tapos si Tito Eddie. Parang one for the books lagi eh. Diba? Si dati si Tito Eddie. Yan ang sarap kasi pag when you're writing, kasi alam mo na ito yung gusto ko. Or sometimes you discover na, shit, yung portray niya to, ang galing, di ba? So, nakaka-excite I mean, as a director, yung, di ba, yung parang mga chess pieces, yung mga elements eh, from the cinematographer, pati editor mo, di ba? It's how you gather them. Malaking factor din dun yung mga actors. Eh. So, working with great actors is really a pleasure. Yun, si Tito Joel, parang na nga eh, pag nakakatrabaho, meron tayo nakaka-excite. Nakaka-excite na Direct question, paano pag TF bukod yung pagiging writer sa director? O pinapackage Sa mo na? TF to? Actually, kaya ang mura ko magpresyo. Kasi we line produced eh. Most of the films that we do, we line produce. So if you look at it, actually, Ang laki ng natitipid nila. ang laki talaga natitipid nila. Kasi ako na writer, isa sa writer, minsan ko ang co-writer, ako na yung director. Ako pa yung producer. Lugi nga eh. May problema. Kasi minsan wala akong sweldo as producer ah. May problema na susolusyonan mo kaagad dahil ikaw ang... Exactly. I think that's one of the advantages eh. Kasi dito nakikita mo eh. And you know where to put the money. Diba? And alam mo nande, ito lang tayo. Ito yung kailangan. Kailan nagsimula yung love mo for the cinema? Tagal na, bata pa lang ako, nanonood pa lang kami ng lolo ko sa sinihan sa Paco. Kasi sa Paco, 5 yung sinihan dun eh. Lolo. Ha? Lolo. Lolo. So Oo, parang lolo. tribute mo rin sa lolo mo yung lolo. Actually, kasi nanonood kami nung bata ko yun. Kasi laki ko si Yue, kasama ako niya, manonood kami mga FPJ. Sa major pa, alam ko pa kayo sinihan, sa Paco. Naabutan niyang director ka. Ay, di na. Sayang. Naabutan niya pang writer ako ng MMK. Ganun. So natutuwa sila noon Proud pag sa na proud probinsya. siya. Nababasa na nila ako sa MMK noon. Wala mo ba kayo na yun, direct yung Lolo and the Kid streaming siya na yun? Hindi mo ba na-imagine na paano mo sa... Nag-theatrical? Kaya nga yung concept ngayon na isa pa eh. May isa pa akong concept na gusto nila. Sabi ko, pwede ko ba i-theatrical sa akin kikitain? Theatrical muna. Pero okay din ang lolo and the kid kasi napanood siya. Oo. Ang daming Pero nakapanood. malamang kasi si Pilahan. Oo. Sayang yung meron kaming concept na isa pa ngayon. Tawag dito, I'm trying to approach. Actually, may mga inlapitan na ako, si Jenny Lynn and sino sa? Dennis, si Ding Dong and Marian. Kasi ang ganda talaga ng concept eh. Tawag dito, sabi ko, ako lalabasan ko ng pera to. Sabi ko, co-produce ako rito. Kasi alam ko, sabi ko, rewind to, pusta ko. Diba? I mean, rewind, to. Parang sunod na rewind to. Kung Sarah and Mateo. Kasi in-approve lang, ang hirap magpa-approve sa Sara and ano. Mateo. Sarah and Mateo. Hindi pa.
Hindi, yun yung sa refrain. May iba pa akong concept eh, kasi dalawa nga, di ba? Ang hirap magpa-approve sa ano, sa Netflix, ang ano nila. They're very meticulous, di ba? Yung script, pati sa concept, ang tagal yan ha. If you look at it, sa isang taon, dalawa lang original yan eh. Di ba? Swerte pa nga pag nakadalawa, di ba? Last year, it was Outside ba yan? Outside and Lolo and the Kid. Actually, Lolo and the Kid nga lang, tsaka Chef Chico. Tapos, di ba, sumunod na taon na ba yung ano? Outside o same year? Hindi ko matandaan eh, pero napaka-konti eh. So, yung Lolo and the Kid, binubusisi pa nila yun bago mo. Dear, ano, ang ganda sa ano, ang maganda sa mga sa Netflix at sa mga tao nila. Nakakatawa to. I was doing it. Siyempre, formality, tsaka ano, hinihingi ko lahat ng approval nila. Di ba? Parang, I'll send them di ganito. Tapos ang sagot sa direct sa'yo yan. Ikaw with baala dyan, vision mo yan. Basta na-approve na namin yung tag dito, yung casting, ganito. Yun lang, yung trust, nakakatuwa. And after we finish the movie, pinakita namin sa kanila yung preview. Alam mo, sabi lang sa akin, we just need 15 minutes of your time. So, ano sa akin yung nakaka-proud sa team. Kasi, direct ito lang yung comments namin. Isipin mo comments nila, 15 minutes lang. It took them 15 minutes to give the comments. Kasi, ang ganda nung ano eh, parang okay. Sabi ko, okay. Thank you. Tapos yun. So, nakaka-proud dun sa team na, tingnan mo, nakagawa tayo ng... So, paano mo napapayag yung mga artista na magkaroon ng special participation? Yun. Like sila Alfred. Exactly. That's when you see real actors and professionals. Tag-iisang araw lang shooting mo. Isipin mo, Alfred Vargas, sila Isa Calzado, di ba? Sila Meryl, sila Joel. Alam mo, simple lang. Sabi nila, hingi ng script ng mga manager. Pinasa namin yung script. Pagpasa, parang, okay, game kami. And we told them, one day lang kayo. May mga tumanggi na iba yata. Malas nila. True. Kasi, I'm sure kung napanood nila yun, may sila. Kasi yung mga nag-guess, parang we were happy for them na, buti na lang nag-guess kayo. And ano, ang sarap ng mga yun, yung mga artista na part ng Lolo. Kasi isipin mo, isang araw. And tapos parang naging trend na, parang isang araw lang pero gagandahan naman namin yung ano. Markado. Tapos yun, I think it's di ba it's not, there are no small roles, only small actors. Hindi totoo yun eh. Hindi na sayang sa sayang minsan sa mga artista eh. Ang laki ng tulong kay Yuen, ano? Nakakatawa yung bata. Bait naman yung bata. Saka magaling. Direct first time yung bang makakatrabaho si Yas? Oo, first time ko si Asi. Kaya na-excite niya ako eh. Kasi when I get actors, yung usually nire-research ko sila. Pinapanood ko yung performance nila, yung acting nila. Kasi kailangan mong ihiwala yung nagawa na nila, di ba? At saka yung kung sino sila. Actually, yung pinakamahirap eh, yung kung sino sila, ilalagay mo sila sa sa character eh. Kasi yun ang unang dapat matanggal yung suspension, may suspension dapat disbelief. Kasi when they see the actor, you feel ka agad. So, paano yung direct yung i-evaluate mo sa CRC bilang actress? Oo, actually yun ang mahirap minsan pag mabilisan mo. Kasi sometimes kailangan mo makilala, mas mapanood siya, ito yung natural niya. Minsan ang weird niya eh, kasi yung pinoportray nila sa TV or sa movie, hindi yun yung natural nila. Eh, tapos minsan ang interesting pala ng natural. Kasi minsan baliktad eh, parang gawin mo na lang yung natural mo. So, last time may ganun eh, si Sanya. Sino yan? Si Sam. Magaling rin na bata. Tsaka ang ganda. Tapos kalug pala. Siya, nakikita ko, puro drama. Ang lali, iyak ng iyak. Yung pala may ganun pala siyang So, nakakatuwa. Thank you, direct. Thank Picture you. lang, bro. Picture lang.